Balat kayo pala, ang buhay sa mundo. Balat kayo lang yan. Kunyari lang yung mga yan. Nagsasaksakan yan pag nakatalikod. Kaya mo na sila. Basta ang taong bayan, alam kung anong ginagawa nila. Nakipagkamay si Senate President Migs Zubiri at House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mainit na word war sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa tingin po niya, o sa tingin niyo po ba, dahil sa pagkikitang ito ay magkakaayos na ang dalawang sangay ng lehislatura. So nakita po ang pinuno ng House of Representatives maging sa Senado, Attorney Sal, sa Malacanang at nagkamayan daw po sila at na-witness po ito ng mga ibang mga mambabatas maging kay Pangulong Bongbong Marcos na rin po, Attorney Sal. Ano po ang komento niyo po dito? Pwede na po bang magkaayos ang two factions just because of a handshake? Balat kayo pala, ang buhay sa mundo. Balat kayo lang yan. Kunyari lang yung mga yan. Nagsasaksakan yan pag nakatalikod. Kaya mo na sila. Basta ang taong bayan, alam kung anong ginagawa nila. Pero, Attorney Sal, dahil yung mga leaders po natin sa gobyerno, House of Representatives, Senate, meron din pong onting parang friction between the Marcoses and Dutertes. What kind of message do you think this is sending not only to the Philippines but even to the international community? Because we're supposed to be projecting unity, di ba? Alam mo, pag nasa demokrasya ka, talagang ganyan. That shows the vibrancy of a democracy. There is a free discussion of thoughts and ideas. Ayan na natin. Kasama yan eh. Hindi pa pwede kasing tumahimik ka pag nakakita mong may kalokohan, may illegalidad. Kaya nangyayari yan. At nag-ask din po mismo si Senator Bong Revilla sa mga kongresista na ceasefire daw talaga. He personally asked for it. Hindi siya papakinggan. Samantala, Attorney Sal, patuloy na lumalalim ang hidwaan ng Senado at Kamara sa usaping pera. Bukod kasi sa controversial na People's Initiative, isang programa ng DSWD na naman ang kanilang pinagtatalunan, si MJ Mondihar sa report. Hindi po siya kasama, but then ito po yung sa mga deliberation, yung mga nababanggit din natin na iniisip natin na near poverty program po natin, o yung sa minimum wage standard. Yan ang sagot ng DSWD sa tanong kung programa ba nila ang ayuda sa Kapos sa Kita Program o AKAP na pinondohan ng gobyerno ng 26.7 billion pesos ngayong taon. Palaraw kasi ito sa 2024 National Expenditure Program o ang budget proposal na isinabmit ng Executive Department sa Kamara. Kahit nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi may paliwanag kung bakit may AKAP program sila ngayong taon. Si Gatchalian na dating kongresista, pinasasagot sa mga mambabatas na miyembro ng BICAM kung saan galing ang AKAP. Ang mga senador nagulat na may ganoong programa ang DSWD ngayong taon. Sinita rin nila kung paano ang implementasyon ng bilyong-bilyong budget sa AKAP, lalo't wala raw itong implementing rules and regulations. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala ho kami sa Senate na alam niyan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives yung program? Pero ang mga kongresista nanindigan na alam ng mga senador ang AKAP. Nilinaw din nila na magandang intensyon ng programa ang bigyang ayuda ang mga minimum wage earner. This is my signature and this proves that I have read the Bicameral Conference Committee report and I understood the contents of the report. So malinaw po dito na alam po nila dapat ang nilalaman ng Bicameral Conference Committee report. Aminado naman ang ilang taga-minorya sa Kamara na sa BICAM nga isiningit ang AKAP program. Nagulat rin daw sila na may ganoong programa. Where in fact, malinaw po last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Sa huli, nanawagan sila sa mga senador na sana'y huwag siraan ang kanilang mga tropa sa Kamara. Kahit na ginagawa lang din ng Senado ang trabaho nila sa check and balances sa pamahalaan. At dahil nga bicameral setup ang pagbuo ng mga pulisiya, dapat ang Senado at Kamara ay nagkakaisa. Meron siyang a total of 26.7 billion pesos. And nowhere does it state that it's going to be used for the People's Initiatives.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. So aside po sa People's Initiative, Attorney Sal, na pinagkakaguluhan ngayon ng House of Representatives at ng Senado, ay ito na rin po, pati na rin po ang akap ng DSWD. May bago na pong issue. What's your comments on this, Attorney Sal? Sa akin, okay ang palagi may budget para sa mga taong may kailangan. Okay lang yan. Ang mahalaga dyan, nasa yung budget na inilaan para sa kanila, makarating sa kanila. At hindi doon sa mga nandyan sa loob ng Kongreso. But what can you say, Attorney Sal, na bigla daw nasali sa budget na hindi naman daw talaga napag-usapan ng maayos sa bicameral? Meron daw pong mga pirma ng mga senadora, pero hindi daw sila, bakit hindi sila aware? Sila, tanongin mo, bakit hindi kayo aware? Ba't kayo pumipirma ng hindi kayo aware? Ano ba yan? Ano ba yung mga katwiran yan? Kita na lang doon nila, basta nag-photo op na lang, ay ba't kayo pumapayag? Di ba? Ano bang klaseng mga katwiran yan? Katwiran ng ano yan mga hindi nag-aral. Pero Attorney Sal, basahin na rin natin yung naging pahayag din po ni Senator Amy kasi may kasagutan po siya dyan. Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming ibinigay matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat na namin noong nakita na ang final version. Kahit ang DBM, nakita na lamang nila noong printed na. Ang DSWD nagsabi na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam pero lahat kami ay may pakialam. Sinabi ko na hindi na ako papayag ng may magpapapirma bago makita ang final version. Nagsisisi akong nagtiwala kaming walang lokohang magaganap. Itong mismo ang dahilan ng aking ipinaglalaban. Marami pang mga house insertion na di namin alam sa unprogrammed budget na lumobo ng todo. Punong-puno ng kababalaghan, galing talaga nilang kapag usapang pirma. Yan namang isang yan assuming that to be true. Too late, hero ka na. Nung nalaman mo na may pirma ka na nang wala kang alam, di dapat noon ka pa nagsalita immediately. Ba't ngayon ka lang nagdidepensa kung kailan lumabas na yan? You get the point? Mga tao ito talaga. Samantala, Attorney Sal, kakantahan ko ito kantahan mo, Attorney Sal, kasi katatapos na ng Valentine's. Kayo lahat, ang buhay sa mundo, nakangiti, pero hindi totoo. Yan. Ayan. Yan team song ninyong lahat yan. Samantala, Attorney Sal, itinuturing po ngayon ang Pilipinas bilang may pinakamahigpit na bansa sa rehiyon ng ASEAN pagdating sa mga tuntunin ng pagpayag sa mga dayuhang pamumuhunan at dayuhang pagmamay-ari. Ito ay ayon sa dating kalihim ng Department of Finance na si Margarito Teves sa Roundtable Forum na pinangunahan ng House of Representatives Congressional Policy and Budget Research Department. Ay inilahad ni Teves na ang Pilipinas ang pinakamahigpit sa ASEAN at pangatlo naman sa buong mundo. With this, Attorney, sa tingin nyo ay napapanahon na palitan na ang economic provision ng saligang batas? Hindi, alam mo yun, matagal na rin natin sinasabi sa programang ito Yan nga ang reklamo ng mga dayuhan sa atin Yes. Kaya hindi sila pumapasok. Kung pumapasok man, umaalis sila. Natatagalan. Kaya yung sinasabing economic provisions, marami nang nagsabi dyan. Marami na tayong batas na binuksan na po natin ang ating ekonomiya sa mga dayuhan. Hindi na 40%, 60%. Wala na yung 60-40, marami ng lugar sa negosyo na pwede na sila pumasok. Ang problema, ang reklamo nga nila, di ba, kinikwento ko sa inyo noon, yung ambassador ng China, yung nauna, kasi sinusumbatan ko, dami yung pinangako, wala naman nangyayari. Huwag nyo kami sisihin, ang hirap pag-negosyo dito sa inyo. Ang dami yung requirements. Kulang kayo sa incentive. Basta napakahirap mag-negosyo dito sa inyo. Kaya ayaw pumasok. Yan ang katotohanan niyan. Alright. Samantala, Attorney Sal, isa pa pong balita, kinukonsidera ng Malacanang ang mungkahing bigas na lang ang ibigay sa mga beneficiary ng 4-piece sa halip na pera. Ito ay ayon sa isang opisyal ng Department of Agriculture. Si Creselyn Catarong magbabalita. Bigas imbes na pera.
Ito ang isa sa iminungkahi na ibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Iprenesenta ang panukalang ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro na makatutulong na maibaba ang inflation rate sa bigas kung ito na lang ang ibibigay sa 4Ps beneficiaries sa halip na pera. Paliwanag ni Navarro, maaring maiwasan din ng mga benepisyaryo ang epekto ng mataas na presyo ng bigas sa merkado kapag na-implementa ito. Giving them money, and unfortunately because that is not rice, they're going to buy rice in the market price, and that put pressure and inflationary in the market because they're going to compete with the people who have money and them with only 4Ps. If we can convert the 4Ps by way of supplying them rice instead of money through NFA, then probably the inflation for rice will go down. Kaugnay dito, inilahad ni Navarro na ikinukonsidera ni Pangulong Marcos ang mungkahing ito. Pag-aaralan din anya ng Malacanang kung paano ipatutupad ang naturang panukala. The President is saying that we will consider the proposal. Ang 4Ps ay isang conditional cash transfer program na nagbibigay ng buwanang ayudang pinansyal sa mga pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Ang DSWD ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa programang ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano Ano po sabi ang... niya? Bigas. Bigas o pera, Attorney Sa Sal? halip na pera, ang gawin nyo, bigas at pera. Ang dami nating pera, ninanakaw lang. But if you could only choose one, kasi I'm not Ay, sure hindi what ko pwede. is... Bigas at pera. Bigas Anong at pera ma-choose-choose? talaga. Mali ang bigas sa halip na pera. Bigas at pera ibigay nyo. Ayan, malinaw na malinaw. I think yun din ang pulso ng taong bayan, Attorney Sal. At bukod po pala sa Pilipinas, Attorney Sal, ay marami pang bansa ang biktima ng email bomb threat ng isang Takahiro Karasawa. Kaya para sa PNP, maituturing na itong transnational crime dahil na rin sa bantang hatid nito sa publiko at sa ibayong dagat. Aminado naman ng Philippine National Police o PNP na malaking hamon para sa kanila ang pagtunton sa kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng bomb threat email na ito. Gayunman, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police or Colonel Jean Fajardo na puspusan ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Anti-Cybercrime o ACG sa kanilang foreign counterpart hinggil dito. Pabor po ba kayo na ito ay isang transnational crime, Attorney Sal? At paano po sa tingin nyo ito mabibigyan aksyon ng kapulisan? Okay yan. Pero alam nyo, iniisip ko, yung mga nakaraan, wala pang banta na bobombay yung lugar ng ganito, ng ganyan. Never naman nangyari. Pag magbobomba ka, you don't Make a tell warning. them. Yeah, anong purpose ng pagbomba mo? Eh di, nawala na. Kaya pag mayroong threat, hindi ako naniniwala. So parang May naalala ka naman na may threat na nangyari? hindi pa Oh, naman. exactly. Parang pero- dinadivert lang yung attention. Pero nagki-create ng ng anxiety. Sa South Korea, I think, Attorney Sal, nagkaroon din aside sa Japan, Pilipinas, yung South Korean Supreme Court daw. Wala na magawa yung kung sino man yung mamang yan. Ayan, at sa iba namang issue, Attorney Sal, hindi isang cause of concern kay Vice President Sara Duterte ang investigasyon ng International Criminal Court. Muli naman niyang hinamon ang taong inuugnay siya sa Davao Death Squad at Oplan Tokhang. Nakasuhan siya sa Pilipinas. Naritong balita ni Jason Rubrico. Matapos ang huling aktibidad niya sa bansang Malaysia, muling sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Vice President Duterte na hindi naman siya nababahala ukol dito. Well, sa akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Hindi naman nila aniya na pag-uusapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa ICC. Pero nakatitiyak si Vice President Duterte
na may nakakausap ng mga abogado ang dating Pangulo. Sigurado naman ako meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Wala namang balak magsampa ng kaso si Vice President Duterte laban kay Arturo Las Cañas na iniuugnay siya sa Davao Death Squad at Oplan Tukhang at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Sa katunayan, aniya, In fact, siya yung china-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Attorney Sal, what do you think about that? Stop all the talks and the comments, kasuhan na lang. Oh, I disagree with the second statement of the Vice President. Alam po ninyo, hindi titigil yung mga yan pag hindi mo kinasuhan yan. Kasuhan ninyo. Kasi hindi naman sila nagpapail ng kaso. Puro lang sila propaganda. Puro paninira. And the next best thing is to file cases against these people. Pailan nyo ng kaso, pakulong natin. Tignan mo, matagal na yan. Ilang taon na ba yung ganyan yan? Wala nagpapail ng kaso dyan. At hindi naman nagpapail siya against or anyone or anybody in his group. So ibig sabihin, it's purely propaganda, paninira lang. So pag sinisiraan ka, anong gagawin mo? Eh, demanda mo. Pakulong. Kung ayaw nilang dalhin sa korte, tayo na lang ang